Channeling your energy. Your soul calls here. Kung pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw, parang may bumabalik na karma sa paligid mo, may mga taong biglang lumalayo o kaya may katotohanang pilit mong tinatakasan pero paulit-ulit kang hinahanap nito, posibleng message ito para sa'yo. Hindi ito magiging magaan na reading ha. May mga Leo dito na kailangan ng harapin ang katotohanan kahit masakit. Dahil minsan, hindi ang universe ang humaharang sa atin kundi tayo mismo. Kung Leo ang iyong sun, moon, or rising, makinig ka hanggang dulo. Mabilis lang ang paalala, general, collective reading ito, kaya kunin lamang ang message na tumutugma sa sitwasyon mo at hayaan ang hindi para sa'yo. Ang tarot ay gabay para sa pagninilay at hindi tiyak na hula ng mangyayari. At isang paalala, hindi ako ang unang nagme-message para mag-alok ng readings. Kayo po ang unang magme-message sa akin para magpa-reading with exchange energy. Nasa description or pinned comment po ang akin mga contacts. At maging paalala, kung nag-message man sa inyo, maging mapanuri, mamaya ito ay poster. Ngayon, bumunot po tayo ng inyong angel card number para sa ating mga Leo, Sun, Moon at Rising. Makinig. Hindi ako mag-sugarcoat, kaya kung may mga salita man akong magamit, ito ay katotohanan lamang at para maramdaman ng Leo ang message na to. Shout out po sa mga Leo na nanonood sa iba't ibang panig ng mundo at nawa ay ayos lamang po kayo. At ngayon, ang angel number mo for this week, Leo, ay 3333. Kung lagi mo itong napapansin itong mga nakarang araw, parang may paalala ang spirit guides na wag mong hayaang kainin ka ng takot o negative na pag-iisip. Nakikita kong matagal ka nang may pasan na mabigat, pero sinasabi ng energy na hindi ito habang buhay. Unti-unti nang mawawala ang problema kung titigil kang isipin na wala ng pag-asa. Ayan, negative thinking, wag mag-self-sabotage, Leos. May paparating na pagbabago ng ihip ng hangin, pero may babala rin. Leo, wag mong hayaang lumaki ang ego mo. Wag mong isipin na dahil kaya mong gawin ang lahat, hindi mo na kailangang makinig o tumanggap ng pagkakamali. Ang karisma mo ang isa sa pinakamalakas mong regalo. Kaya mong magbigay ng inspiration sa ibang tao, pero kapag hinayaan mong manaigang pride, ikaw mismo ang sisira sa opportunity na ibinibigay sa'yo. Ngayong linggo, mas manalo ka sa kababaang loob kaysa sa pagiging laging tama. At ang unang energy na lumalabas ay parang isang taong pagod na. Hindi ito simpleng stress. May Leo dito na ilang gabi nang hindi makatulog ng maayos. Kahit nakapikit ang mata, hindi tumitigil ang isip. Paulit-ulit mong binabalikan ang isang nangyari. May guilt, may pagsisisi, may takot na baka mabunyag ang isang bagay. At kung hindi ikaw to, maaring tao sa paligid mo ang ganito ang nararamdaman. Nakikita ko rin na may mga lihim ng matagal nang itinago. Nako, Leo, hindi ito maliit na sekreto. May mga Leo dito na may tinatago tungkol sa pera, may tinatago tungkol sa relasyon, may tinatago tungkol sa pamilya, at ang nakakaramdam rito, unti-unti nang lumalabas ang mga bagay na akala ninyo ay habang buhay nang nakabaon. Kung ikaw naman ang niloko, nilihiman o ginawang tanga, malakas ang pakiramdam ko na hindi na nila kayang itago pa yon. Hindi dahil gusto nilang umamin,
kundi dahil kusa nang lumalabas ang ebidensya. May mga maskarang mahulog ngayong linggo. May mga taong matagal mong ipinagtatanggol pero sila pala ang gumagawa ng hindi maganda sa likod mo. Huwag kang mabigla kapag may nalaman kang ikagagalit mo ha. Sa usaping pag-ibig, kung single ka, parang matagal kang nakakapit sa isang taong wala namang balak lumaban para sa'yo. Paulit-ulit mong binibigyan ng pagkakataon, paulit-ulit mong iniintindi pero hanggang ngayon ikaw pa rin ang naghahabol. Ang message rito, bitawan mo na. Hindi lahat ng mahal mo ay para sa'yo. Kapag binitawan mo ang maling tao, saka makakapasok ang tamang tao. May bago akong nakikitang energy, mas bata ang dating ng taong ito o mas bata ang kanyang pag-iisip. Mas masayahin, mas direkta. Hindi siya mahilig sa drama pero kailangan mo munang isara ang lumang pinto. Kung may asawa o nasa relasyon, hindi maganda ang nakukuha kong energy. May matinding pride. May gusto laging masunod. May isang tao na ayaw umami ng mali. May isa ring nagsasawa na. Kung pareho kayong puro ego, walang uusad. Kung may pagtataksil na nangyari noon, hindi ko sinasabing lahat. Pero may ilan sa inyo na muling mabubuksan ang usaping yon. May katotohanang lalabas. Masakit pero kailangan. Sa health, hindi ito diagnosis ha, spiritual guidance lamang. Ang unang nararamdaman ko ay isip, pagod ang utak, overthinking, anxiety, sunod ay ulo at leeg, may tension, may kulang sa pahinga, may ilan ding Leo na kailangan ng bantayan ang blood sugar, lalo na kung mahilig ka sa matatamis o soft drinks. May lumalabas ding energy ng kidney, uminom ng sapat na tubig, huwag puro kape at matatamis. May ilan din akong nararamdaman na pananakit sa balakang o hips at lower back. Kung matagal na tong nararanasan, huwag ipagwalang bahala at magpakonsulta sa mga professional kung kinakailangan. Para sa mga senior citizen, hello po. Huwag ninyong pilitin ang katawan. May gusto pa kayong patunayan pero ang katawan ninyo ang nagsasabing maghinay-hinay muna. Magpahinga kapag kailangan. Hindi ka bawasan ng lakas ang pag-aalaga sa sarili. Para sa mga OFW, malakas ang energy ng Middle East, particular kung nararamdaman ng UAE, Qatar at Saudi Arabia. Ang ilan ding connection sa Singapore, kung naghihintay ka ng deployment o update sa trabaho, may paggalaw, pero wag kang makipagtalo sa employer o sa katrabaho dahil maaring pride ang maging dahilan ng problema. Sa career, may opportunity, mas mabilis at may pag-usad. Ayan, congrats. Pero may kondisyon, kailangan mong tigilan ang pagiging padalos-dalos. May Leo dito na gusto agad malaking resulta pero ayaw pagdaanan ng process. May isa pa akong nakikita, may katrabaho o taong may posisyon na mahirap pakisamahan. Mainitin ang ulo nito, kontrolado ang lahat, ganon. Huwag mong sabayan ha, ayaan mong siya ang gumawa ng sariling pagkakamali. At sa pera, diretsahan tayo. Masyado kang magastos. Kapag may pera ka, gusto mo agad ng mamahaling gamit. Gusto mong mukhang sosyal. Gusto mong bongga, pero pagkatapos, ikaw rin ang nai-stress kapag dumarating ang bayarin. Kung hindi ka matutong mag-control ngayong linggo, may possibility na magsisi ka sa susunod na sweldo o kita. Hindi lahat ng gusto ay kailangan. May perang dapat mong ipunuin kaysa ipang-impress sa ibang tao. Ang advice for this week, ang pinakamalaking kalaban mo ngayong linggo ay hindi ang ibang tao. Sarili mong pride. Kapag natuto kang bumaba ang ego, mas maraming pintuan ang bubukas. Kapag tinanggap mong may mga taong kailangan ng bitawan, mas gagaan ang buhay. Kapag guminto kang makipagkompetensya sa lahat ng tao, mas mabilis mong mararating ang tagumpay. Minsan, ang tunay na panalo ay hindi ang huling salita, kundi ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ayan mga Leo. Bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala na ang reading na to ay para sa collective energy ng mga Leo. Hindi lahat ng message ay eksaktong tatama sa bawat isa. Kaya kunin mo lamang ang mga bahagi na tunay mong nararamdaman
iniwan at iwan ang hindi umaayon sa sitwasyon mo sa ngayon. At kung pakiramdam mo ay hindi ito ang reading mo, huwag kang mabahala. Maaring ang susunod na reading ang may mensaheng inilaan para sa iyo. Naniniwala ako na walang pagkakataon ang pagdating mo rito. Kung napadpad ka sa video na to, maaring may isang salita, isang paalala o isang message na kailangan mong marinig sa tamang oras. Maraming salamat sa inyong oras at tiwala. Naway gabayan ka ng liwanag, karunungan at tamang direksyon sa buong linggo na to. Ingat ka palagi at magkita tayo muli sa susunod na reading. Again, this is Astro Luna Quest. Magandang gabi sa inyo.